Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano ibabalik si ex kahit may iba na siyang karelasyon? Oh gosh! Isa na yata ito sa pinakamahirap na tanong, paano daw ibabalik si ex kahit may iba na siyang karelasyon. Pero here's the thing, kaya naman, kayang-kayang ibalik yan. Yun yung ina-assure ko, kaya, okay, kaya. Paano? Ang tanong, paano? Okay, gusto ko, panoorin mo tong video na to na twice. Twice mo panoorin kasi sa unang panood mo, baka masyado siyang poetic, di mo maintindihan. Pero kung panoorin mo siya ng twice, mas magigets mo yung scientific approach natin kung paano siya ibabalik. Kasi totoo niyan, kaya naman. Ang problema, tamad ka lang makinig at tamad kang mag-apply. Ikaw yung problema, hindi yung ituturo ko. Dahil ang ituturo ko ngayon ay applied na. Sa dami kong naging clients, ito yung mga pinaka-best and effective na teachings na masasabi kong kapag in-apply mo to sa'yo, sure ball ako kaya. Pero bago lahat, magpapaliwanag tayo ng isang boring na detalye regarding sa ex-back. Please, huwag kang tataparin. Dahil lesson to eh. Hindi ka nanonood sa video ko for entertainment purposes. Please, mahiya ka. Nanonood ka sa channel ko ngayon just in order for you to learn. At sorry sa pagiging harsh, okay? Kasi ang dami ko kasing subscribers dito nanonood for entertainment only eh. Hindi po nakadesign itong YouTube channel ko for entertainment purposes. Nakadesign po ang channel ko just for you to learn more. Kumbaga, tips talaga to at turo at advice. Anyways, diretso na tayo sa punto. Paano ba ibalik si ex kahit may iba na siyang karelasyon? Una, i-discuss ko muna yung rebound. Kapag sinabi nating rebound, sa mga familiar dyan, okay, at sa mga bago pa lang, eto ang rebound. Ang rebound is yung tipong merong karelasyon ng ex mo, ikaw yon, first partner niya, nasaktan siya sa hiwalayan, nagkaroon ng breakup. Ang nangyari ngayon, after breakup, hindi niya matanggap na wala ka na sa buhay niya. Kaya ang ginagawa niya, ginagamot niya yung sarili niya. Paano niya ginagamot yung sarili niya? Parang DIY, di ba? So ang ginagawa niya ngayon, man, girl, ang ginagawa niya ngayon, nakikipagrelasyon siya sa iba. Hindi mo kaugali. Pero maaaring merong same vibe kayo, medyo baka kamukha mo. May mga ganun eh, di ba? Parang madalas makikita niyo yung ex niya, kamukha niya. Parang ganun. So, maaaring humahanap siya ng rebound. Hindi mo kaugali, hindi mo kay style, tinatry niya mag-adjust kasi nasanay siya sa'yo. Pero dahil because of a lot of shits na nangyari sa relasyon nyo, because of that, nagkaroon ng breakup. And because of this breakup, tinatry niya ngayong mag-adjust dun sa bago niya. Yun yung rebound. Yung tinatry niyang takpan yung pain na nararanasan niya at gumagamit siya ng ibang tao as a tool. Parang ginagamit niya yun bilang piyesa niya para gumaling. Baka sakali matanggap niya, basta okay na kahit sino, basta ang importante, hindi ko na maramdaman yung pain mula sa ex ko. Well, they're trying to have this rebound na mag-workout. Tinatry nila mag-adjust na sa hindi nila nakasanayan. At here's the thing, ito ang good news na sasabihin ko sa'yo. Every time na meron silang rebound, isang bagay ang hindi nila matanggal. Ito yung tinatawag na comparison. Babae man yan o lalaki yan, ganito yan. They're always comparing each other. Parang ikukumpara ka niya lagi dun sa bago niya. Like, yung dati ko, ganito. Ngayon, yung bago ko, ganyan yung ugali. Nakakainis naman. Sayang nandun na lang ako sa dati ko. May ganun. Mangyayari yun. Imposibleng hindi. Ang problema, every time na kinukompare ka niya dun sa bago niya, yung main problem niya is ginagamit lang niya itong bago niya to ease his or her own pain. Parang ito yung pain ko at para mawala yung pain ko, kailangan kong gumamit ng tool. Ito yung special tool ko, rebound. Ito si X at ito si Y. Ito naman si Y, ito yung bago ko. Ang problema, itong si Y, marami siyang shortcomings na dating nagagawa ng ex ko. Siguro mas mabait, mas malambing, mas better yung ex ko sa'yo. Pero itong si Y, parang hindi niya nasasatisfied yung pangangailangan ko. And because of that, mas mataas yung chance na winning ka. Dahil every comparison, kino-compare niya yung sarili niya. Kasi nga nag-a-adjust siya sa bago niya eh. Di naman niya kilala yun eh.
Parang pinikap lang niya para lang pampatanggal ng sakit at sama ng loob. Kasi kung talagang matapang yung ex mo, kung talagang matapang siya, dapat nakipaghiwalay siya sa'yo na siya lang mag-isa. Hindi siya naghanap ng bago niya. Hindi siya naghanap ng pang ano niya, di ba? Pang tablan niya dun sa pain na nararamdaman niya. Kasi sobrang obvious na rebound yan eh. 1 month, 2 months, 3 months pa lang kang hiwalay, may bago na. Wala yan, rebound yan pag ganun. Ngayon, dyan sa rebound niya, hindi niya may iwasang ikumpara yung bago niya dun sa dati. At yung dati, ikaw yun. At ang lamang mo dito, nag-a-adjust pa lang siya. So your ex probably adjusting sa bago niya. At hindi makakatulong ang comparison kapag nag-a-adjust siya. Dahil kapag nag-a-adjust ang tao, tapos nagko-compare siya, hindi siya makakamove on sa nakaraan. It's like parang, dati sa bahay namin, ganito, ganyan. Dati sa bahay namin, ganun, ganun. Nung lumipat ako sa ganitong bahay, puro ganito na, puro ganyan na, puro ganun na. Kasi hindi siya sanay dun sa bago. Sanay siya sa dating niyang bahay. Kaya humanap siya ng bagong bahay, humanap siya ng bagong matitirhan, para lang matanggal yung pain. At ngayon, dito sa comparison period time na to, dito niya pilit pinagkukumpara kayong dalawa. Pero maniwala ka sa akin at sa hindi. Ito 95% of the time, every time na magko-compare yan sa isip niya kung sino ang mas better, ikaw o yung bago niya. Maniwala ka sa akin dahil nag-a-adjust siya, hindi siya sanay sa ganong klase ng relationship, lagi kang panalo pagdating sa comparison. Yan yung sure ball kong masasabi sa'yo. You always win every time there's a comparison in her head or in his head. Lalaki man yan o babae yan, hindi niya maiiwasang ikumpara yung past relationship niya sa bago niyang relationship. Kasi kinuha niya yung bagong relationship na yun para mabawasan yung pain. Bakit? Kasi may pain of missing you. Nawala ka eh. Nawala ka sa life niya eh. Probably meron siya mga kalokohan na pinagagawa hanggang nagkahiwalay kayo. At because of that, itong rebound na to, na-entertain siya dito sa rebound na to. And this rebound is really, really entertaining. At para sa kanya, ang kailangan niya ngayong gawin ay mais ang pain, mais ang pain, mais ang pain, mawala ang pain, mawala ang pain, mawala ang pain, bagong rebound, bagong adjustment. Ang problema, every time na magkakaroon siya ng comparison sa head niya, lagi kang panalo. Ngayon, ano ang dapat mong gawin to get your ex back kahit may iba na siya? Alam ko natatakot ka sa mga possibility na baka idiretso na niya yun or makipagtalik na siya sa bago niya. Pero sasabihin ko sa iyo, mataas ang chance na makapag-date sila at tumagal sila. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko. Kung gusto mong bumalik ang ex mo kahit may bago na siya, ang gagawin mo lang is maging confident ka kung sino ka. Huwag kang maghabol. Hayaan mong manalo ka sa laban nang hindi ka lumalaban. Paano yon? Every time kasi na magko-comparison siya, kapag nakikita niyang panalo ka dun sa comparison state niya, halimbawa iniisip niya sa comparison, panalo to, mas better tong ex ko kaysa dito sa bago kong partner ngayon. Pero dahil ikaw, naghahabol ka, wala kang thrill, lagi mo siyang binibigyan ng mga validation, lagi mo finifeed ang ego niya at pride niya, parang wala din. Nasasatisfied din siya kasi kahit na nanalo ka sa comparison niya, kung hindi mo siya nabibigyan ng thrill para habulin ka, kung hindi mo siya nabibigyan ng anxiety na humabol sa'yo, kung hindi mo siya napapauhaw, kung lagi mo siyang binubusog ng validation, kung lagi mong pinapakita sa kanya na weak ka, that will be the time na igagrab niya yung opportunity. Nahiwalayan ka na ng tuluyan. Bakit kanya hihiwalayan ng tuluyan? Kasi ramdam niya na binavalidate mo lang yung feelings niya. Ramdam niya na finifeed mo yung pride niya, yung ego niya. At dahil doon, nababawasan yung possibility na balikan ka niya. Ito ang pinaka-main trick dyan. Sa kabuuan ng video, sana panoorin mo to ng twice para mag-gets mo. Pero kung nag-gets mo sa unang nood lang, okay na yun. Pero here's my final word sa'yo. Kapag nananalo ka sa comparison sa head niya, ibig sabihin, ang lumalaban para sa'yo ay hindi ikaw. Ang lumalaban para sa'yo ay siya mismo. Yung pagko-compare pa lang niya dun sa bago niya tungkol sa'yo, parang yung bagay na yun pa lang, dun pa lang nabibigyan na siya ng idea na mas better ka. At dahil dun, you always win. Na hindi ka man lang lumalaban. Ang kailangan mo lang gawin, maging confident ka sa sarili mo. Huwag kang mag-reach out. Kasi kapag nire-reach out mo siya, parang pinapakita mong kawawa ka eh. Parang pinapakita mong ikaw yung naghahabol eh. Parang pinapakita mo na dapat ikaw pa rin. Hayaan mong manalo ka nang hindi ka lumalaban. Dahil sure ball,
yung mismong ex-partner mo, siya mismo yung magpapapanalo sa'yo sa loob ng isip niya. Yan yung bagay na papapangako ko sa'yo. Siya mismo yung magpapapanalo sa'yo sa laban na to. And that's all the advice that I can say. But for the full strategy, gusto mo ng ganun, give me a message dyan sa link namin dito sa description sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.